hindi ka nakabilang sa pamilyang ito. Umalis ka na rito. Sinigawan ako ni Marisa nito habang nakaupo ako sa mesa nila, matapos akong dumating sa oras na may mga bag ng grocery at nagluto ng 3 oras para sa buong pamilya niya. Pero hindi ako tumayo. Hindi ako umiyak. Tinitigan ko lang siya at naisip, tandaan mo ang araw na ito, anak. Ngayon, hindi mo lang nawala ang nanay mo. Ngayon, sinira mo ang sarili mong kinabukasan. Habang patuloy siyang sumisigaw sa akin, gamit ang mukha niyang pulang-pula sa galit, nakilala ko mula pa noong bata pa siya, nagtatrabaho na ang isip ko, nagkakalkula na, nagdedesisyon na. Dahil sa edad na 70, natutunan mo na ang mga salita ay nakakasakit, ngunit ang mga aksyon ay mas masakit. At malinaw na sa akin kung ano ang magiging aksyon ko. Dumating ako sa bahay ni Marisa ng 11:30 ng umaga, tulad ng bawat linggo sa loob ng huling 2 taon. Nagring ako ng doorbell, dala ang 2 mabibigat na bag ng sariwang sangkap na binili ko sa palengke ng maaga. Binuksan ni Chris ang pinto nang hindi man lang bumabati. Tumabi lang siya para padaanin ako. Si Marisa ay nasa sofa kasama ang kanyang telepono at hindi man lang siya tumingala nang pumasok ako. Ang aking matamis na apo, si Mara, ang tanging tumakbo para yakapin ako na para bang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Hindi bababa sa kanya, mahalaga pa rin ako. Lola Aurora, may dinala ba kayong masarap? Tanong niya na may ngiting laging nagpapalambot ng puso ko. Sinabi ko sa kanya na dinala ko ang lahat para gawin ang paborito niyang pagkain. At lumiwanag ang kanyang maliliit na mata. Dumiretso ako sa kusina at sinimulang ihanda ang tanghalian tulad ng dati. Kinuha ko ang karne mula sa mga bag, tinadtad ang mga gulay, sinimulan ang pagpapakulo ng kanin. Ito ang routine tuwing linggo. Darating ako, magluluto, maghahain, at kakainin nila ang inihanda ko gamit ang pera ko at pagod ko. Ngunit ang linggong iyon ay magiging iba kahit hindi ko pa alam. Nagpakita lang si Marisa sa kusina para magreklamo na bumili ako ng dilaw na bell peppers sa halip na pula. Nay, sinabi ko na sa inyo ng 1,000 beses na hindi kumakain si Mara ng dilaw na peppers. Bakit hindi kayo nakikinig sa akin? Ipinaliwanag ko na ang mga pula ay sobrang mahal, ay 1,500 bawat pound. Ngunit umasim lang ang mukha niya at bumalik sa kanyang sofa, sa kanyang telepono, sa kanyang mundo, kung saan umiral lang ako kapag kailangan niya ako. Lumapit si Chris habang hinahalo ko ang sarsa at sinimulan ang kanyang paboritong paksa. Ang bahay niyo, Aurora. Iniisip ko na magandang ideya na ibenta niyo iyang malaking bahay. Masyado na kayong matanda para mamuhay ng mag-isa at matutulungan namin kayo na i-invest ang pera. Palagi siyang nagsasalita ng may peking ngiti na para bang ginagawa niya akong malaking pabor sa pagnanais na makuha ang aking ari-arian. Nagpatuloy lang ako sa pagluluto nang hindi sumasagot. Narinig ko na ang usapang ito ng daan-daang beses. Plano nila ang buhay ko, ang pera ko, ang kinabukasan ko na para bang isa akong bata na walang kakayahang magdesisyon. Ngunit narinig ko ang lahat. Iniregister ko ang lahat. Itinago ko ang bawat salita, bawat hindi pagpansin, bawat pagpapakita ng kasakiman sa aking alaala. Nanatili si Mara sa kusina kasama ako, nagkukwento tungkol sa kanyang bagong guro, tungkol sa science project na kailangan niyang gawin, tungkol sa lahat ng talagang mahalaga sa kanyang maliit na mundo. Siya lang ang nakakita sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang naglalakad na gigi. Binigyan ko siya ng maliit na piraso ng karne para tikman at niyakap niya ako ng mahigpit. Lola, mas masarap kayong magluto kaysa kay Mama, bulong niya sa tainga ko at ngumiti ako sa kabila ng lahat. Nang matapos akong magluto, inayos ko ang mesa sa silid kainan ni Marisa. Nakadikit pa rin siya sa kanyang telepono. Nanonood si Chris ng telebisyon. At ako pa rin ang invisible maid na dumarating tuwing linggo para pagsilbihan sila. Naghain ako ng mga plato, tinawag ang lahat para kumain, at umupo sa silya na palaging sa akin, ang pinaka hindi komportable, ang nakatalikod sa bintana. Sa panahon ng pagkain, muling binuksan ni Chris ang paksa ng testamento ng walang paggalang, ng walang respeto, na para bang nagtatanong siya kung ipapasa ko ang asin. Aurora, ang pinsan ko ay nagtatrabaho sa isang napakagaling na abogado. Pwede ba tayong mag-appointment ngayong linggo para i-review ang testamento? Mas mabuti na ang lahat ay maayos, hindi ba? Ibinaba ni Marisa ang kanyang tinidor at tiningnan ako nang may mga matang nagkakalkula na nagpalamig sa akin. Nay!
Iyan ang pinakamatalinong gawin. Sa ganoong paraan, maiiwasan natin ang mga problema sa hinaharap. Mga problema sa hinaharap. Pinag-uusapan nila ang aking kamatayan na para bang isang bagay na sabik nilang inaabangan, na para bang binibilang na nila ang mga araw. Sinabi ko sa kanila na mayroon na akong abogado, na maayos ang aking mga papel, ngunit mas lalo lang silang naasar. Ayaw nila na magkaroon ako ng kontrol sa anuman. Gusto nila na maging ganap na umaasa ako sa kanila, na ibigay ko ang lahat ng walang tanong. Nagpumilit si Chris na may mga argumento tungkol sa mga buwis at mana, at nagtensyon si Marisa nang tumanggi ako na bigyan sila ng mga detalye. Lumaki ang tensyon nang hindi sinasadyang natapon ni Mara ang kaunting orange juice sa mantel. Napakaliit na bagay na ginagawa ng mga bata, ngunit sumabog si Marisa na para bang matatapos na ang mundo. Sinigawan niya ang maliit na bata nang may kalupitan na pumunit sa kaluluwa ko. At nang ipagtanggol ko ang aking apo, nang sabihin ko na hindi iyon malaking bagay, idinirekta ni Marisa ang lahat ng kanyang galit sa akin. Palagi mo siyang ipinagtatanggol. Palagi mo akong sinasalungat sa harap ng anak ko. Parang pumupunta ka lang dito para guluhin ako. Ang sigaw niya ay pumuno sa buong bahay. Nagsimulang umiyak si Mara, at patuloy na kumain si Chris na para bang walang nangyayari, tulad ng duwag na palagi niyang naging. Tumayo ako para aliwin si Mara, ngunit pinigilan ako ni Marisa. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo siyang sirain pa. Sawang-sawa na ako sa mga opinyon mo at sa pagpunta mo rito para guluhin ako. Guluhin siya. Ang pagpunta ko para magluto para sa kanila gamit ang sarili kong pera ay nanggugulo sa kanya. At pagkatapos, dumating ang sandali na magpapabago sa lahat. Tumayo si Marisa, itinuro ang daliri niya sa akin na para bang ako'y isang kriminal, at sinigawan ang mga salitang hindi ko kailanman malilimutan. Hindi ka nakabilang sa pamilyang ito. Umalis ka na rito. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tahimik na umiiyak si Mara. Patuloy na humuya si Chris na para bang walang nangyari. At ako, nakaupo lang doon, pinoproseso ang nangyari. Ang anak na pinalaki ko ng mailabis na pagmamahal, na pinag-aral ko, na sinuportahan ko sa bawat mahirap na sandali ng kanyang buhay, ay nagtataboy sa akin palabas ng kanyang bahay na parang basura. Ngunit sa halip na masira, may isang bagay sa loob ko ang tumigas. Isang bagay na matagal nang natutulog, nagising ng mailakas na nagulat sa akin. Tumayo ako ng dahan-dahan, napakadahan-dahan, kinuha ang aking purse at naglakad patungo sa pinto nang hindi nagsasalita ng anuman. Patuloy na sumisigaw si Marisa sa likuran ko, ngunit hindi ko na siya pinakinggan. Sa isip ko, nagdadial na ako ng mga numero ng telepono, nagsiset na ng mga appointment, nagdedesisyon na ng pinakamahalagang mga desisyon sa buhay ko. Bago ko buksan ang pinto, lumingon ako at tiningnan siya ng direkta sa mata. Marisa, sabi ko nang may pagiging kalmado na nagulat maging sa akin. Tandaan mo ang petsang ito. Ngayon, hindi mo lang nawala ang nanay mo. Ngayon, sinira mo ang sarili mong kinabukasan. Umalis ako sa bahay na iyon, isinara ang pinto ng dahan-dahan, na para bang isinasara ko ang isang chapter ng buhay ko magpakailanman. Habang naglalakad ako patungo sa aking kotse, kinuha ko ang aking telepono at nagdial ang numero ni Rosa, ang aking matalik na kaibigan. Rosa, sabi ko nang sumagot siya, kailangan ko na sumama ka sa akin sa bangko bukas at pagkatapos sa abogado. Oras na para gumawa ng napakahalagang pagbabago. Kinabukasan, nagising ako ng alas 6 ng umaga, tulad ng dati. Hindi dahil kailangan kong gawin, ngunit dahil sa edad na 70, may sariling schedule ang katawan. Gumawa ako ng matapang na kape, binuksan ang mga kortina sa aking silid-tulugan, at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Aurora Reyes, sabi ko sa sarili ko, oras na para maalala mo kung sino ka talaga. Tahimik ang aking bahay, ngunit hindi ito ang malungkot na katahimikan ng kalungkutan. Ito ang katahimikan ng kapayapaan, ng kakayahang mag-almusal nang walang nagsasabi sa akin kung paano gastusin ang pera ko o kung ano ang gagawin sa buhay ko. Binuksan ko ang sisi para manood ng balita habang kumakain ako. At pagkatapos, tiningnan ko ang aking telepono. Mayroon akong ilang mensahe sa WhatsApp group kasama ang aking mga kaibigan mula sa walking club. Sumulat si Rosa, magandang umaga, mga Diyosa. Sino ang gusto ng lakad sa parke ngayon? Sumagot si Maria na may fire emoji, kasali ako. Kailangan kong sunugin ang mga quesadillas kahapon.
Nagpadala si Ana ng larawan ng kanyang malusog na almusal na may mensahe, handa na para sakupin ang mundo, mga ganda. Sumulat ako sa grupo, magkita tayo ng 8 oras. May importante akong balita na ibabahagi. Agad akong sinenda ni Rosa ng pribadong mensahe. Okay ka lang, kaibigan? Parang nag-alala ka kahapon. Sumagot ako, lahat ay perpekto, mas mahusay kaysa dati. Nagbihis ako ng paborito kong tracksuit, ang pink na may puting guhit na binili ko noong nakaraang buwan, ang bago kong sapatos na perpekto pa rin, at ang cap na ibinigay sa akin ni Mara para sa aking kaarawan. Nag-selfie ako sa salamin at in-upload ito sa aking Facebook na may mensahe, handa na para sa isang bagong araw na puno ng pagpapala. Nagmaneho ako patungo sa Central Park kung saan kami nagkikita tuwing umaga. Ang aking 2018 sedan ay tumatakbo pa rin ng perpekto, at nagmamaneho pa rin ako ng walang anumang problema, sa kabila ng palaging sinasabi ni Marisa tungkol sa mga matatanda na nagmamaneho. Dumating ako sa oras, tulad ng dati, at naghihintay na sa akin sina Rosa, Maria, at Ana, na may mga bote ng tubig at ngiti ng magandang umaga. Ano nang nangyari kahapon? Tanong ni Rosa habang nagsisimula kaming maglakad sa daanan. Mukha kang seryoso sa telepono. Kaming apat ay naglakad ng may mabilis na pace, tulad ng ginawa namin sa loob ng huling 3 taon nang magdesisyon kami na ang katandaan ay hindi mananalo sa amin ng walang laban. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng nangyari sa bahay ni Marisa. Bawat sigaw, bawat hindi pagpansin, bawat masakit na salita. Tahimik na nakinig ang aking mga kaibigan habang umiling sila sa pagkagalit. Nang matapos ako, si Maria ang unang nagsalita. Aurora, ang batang iyan ay nangangailangan ng aral na hindi niya kailanman malilimutan. Inaakala ng mga bata ngayon na utang natin sa kanila ang lahat, dagdag ni Ana. Pero hindi nila iniisip na may utang sila sa atin. Naglakad si Rosa sa tabi ko, hinigpitan ang aking braso. Ano nang gagawin mo, kaibigan? Tuturuan ko siya na ang nanay niya ay hindi tanga, sabi ko sa kanila. Ngayon, pupunta tayo sa bangko at pagkatapos sa abogado. Oras na para matutunan ni Marisa na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Natapos namin ang aming 1 oras na lakad at umupo sa aming karaniwang bench para gawin ang aming stretching exercises. Gustong-gusto ko ang bahaging iyon ng aking routine, pakiramdam na malakas, pakiramdam na may kakayahan, pakiramdam na buhay. Pagkatapos magpaalam sa mga babae, dumaan ako sa beauty salon ni Carmen. Kailangan ko ng touch-up sa kulay ng buhok ko at isang manicure. Kilala ako ni Carmen sa loob ng 15 taon at palagi niya akong pinaparamdam na bago. Mukha kang nagniningning, Aurora, sabi niya habang nilalagyan ako ng pangulay. May espesyal bang event? Sabihin na lang natin na mayroon akong napakahalagang mga meeting, sagot ko. Kailangan ko na magmukhang perpekto. Tumawa si Carmen. Palagi kang mukhang perpekto. Isa ka sa mga babaeng hindi napapansin. Habang tinutuyo niya ang buhok ko, tiningnan ko ang bank account ko mula sa API ng telepono ko. Salamat sa Diyos, kami ng asawa ko ay mga planner. Mayroon kaming magandang pensyon, isang buhay ng savings sa trabaho, at ang bahay ay ganap na bayad. Palaging inakala ni na Marisa at Chris na ako'y isang silly old woman na hindi nakakaintindi ng pera, ngunit lubos silang nagkakamali. Kinuha ko ang aking digital planner at tiningnan ang aking mga contact. Si Ginoong Hernandez, ang aking pinagkakatiwalaang abogado. Tinawagan ko siya habang ginagawa ni Carmen ang aking mga kuko. Ginoong Hernandez, si Aurora Reyes po ito. Kailangan ko na gumawa ng ilang mahahalagang pagbabago sa aking testamento. Pwede ba niyo akong makita ngayong hapon? Siyempre, Yan Reyes. Ayos lang ba ang lahat? Tanong niya nang may tunay na pag-aalala. Lahat ay perpekto, sagot ko. Kailangan ko lang na i-update ang ilang bagay. 4 ng hapon ay okay ba sa inyo? Kinumpirma namin ang appointment. Dumating si Rosa sa salon nang matapos ako. Nagplano kaming pumunta sa bangko ng magkasama at pagkatapos sa abogado. Mukha kang maganda, sabi niya. Handa na para sakupin ang mundo. Umalis kaming magkasama sa aking kotse, patungo sa sentro ng lungsod. Sa bangko, hiniling ko na kausapin ang manager, si G. Fernando. Matagal na niya akong kilala at palagi niya akong inaasikaso ng personal. Ian Reyes, paano ko po kayo matutulungan?
Ipinaliwanag ko na gusto ko na i-review ang lahat ng aking mga account, ang aking mga investment, at gumawa ng ilang pagbabago. May problema po ba? Tanong niya. Sa kabaligtaran, sabi ko, gusto kong siguraduhin na ang pera ko ay eksakto kung saan ko gustong maging. Ni-review namin ang lahat. Ang savings account, ang mga certificate of deposit, ang checking account, lahat ay nasa ayos. Ang lahat ay nasa pangalan ko lang tulad ng nararapat. Ginoong Fernando, sabi ko bago umalis, kung may sinumang darating na nagtatanong tungkol sa aking mga account o sumusubok na kumuha ng impormasyon tungkol sa aking finances, kahit sabihin nila na pamilya ko sila, huwag niyo silang bigyan ng anumang impormasyon. Ako lang ang pwedeng mag-access sa aking impormasyon. Tumango siya ng propesyonal. Siyempre, Yan Reyes. Ang lahat ng inyong impormasyon ay ganap na kumpidensyal. Kami ni Rosa ay nagtanghalian sa aming paboritong restaurant bago ang appointment sa abogado. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Tanong niya habang naghahati kami ng ilang tacos. Lubos na sigurado, sagot ko. Kailangan ni Marisa na matutunan na ang mga ina ay may dignidad din. Ipinakita ko kay Rosa ang mga larawan na nasa telepono ko mula noong nakaraang linggo. Kinuha ko ang ilang ng discreetly sa panahon ng tanghalian. Si Marisa na nakadikit sa kanyang telepono habang nagluluto ako. Si Chris na nanonood ng DC habang nag-aayos ako ng mesa. Umiiyak si Mara pagkatapos siyang sinaway. Ang mga larawang ito ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko ginagawa ang tama, sabi ko. Sa opisina ni Ginoong Hernandez, dumating ako ng eksaktong 4 oras. Inalok ako ng kanyang sekretary ng kape at ipinasok agad ako. Ang abogado ay isang seryoso, propesyonal na lalaki na palaging trinato ako ng may respeto. Yan, Reyes, sabihin niyo sa akin kung ano ang kailangan niyo. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon kina Marisa at Chris. Kung paano nila ako trinato, kung paano nila pinag-usapan ang aking pera na para bang kanila na, kung paano nila ako hindi iginalang sa mukha ko. Tahimik na nakinig ang abogado habang nagtatala sa kanyang notebook. Lubos kong naiintindihan, sabi niya nang matapos ako. Sa kasamaang palad, mas karaniwan iyan kaysa sa iniisip ng mga tao. Ano ng mga pagbabago ang gusto niyo na gawin eksakto? Kinuha ko ang isang piraso ng papel kung saan isinulat ko ang lahat ng gusto kong baguhin. Inisip ko ito sa buong gabi. Gusto kong ganap na baguhin ang mga beneficiaries, sabi ko nang may katatagan na nagulat sa akin. Si Mara ay makakatanggap pa rin ang sa kanya, ngunit ang lahat ng iba ay mapupunta sa ibang tao at organisasyon na talagang nagpapahalaga sa akin. Nireview ng abogado ang aking kasalukuyang testamento at nagsimulang magtala ng mga pagbabago. Ganap ba kayong sigurado sa desisyong ito, Jen Reyes? Isa itong napaka-drastic na pagbabago. Sinabi ko sa kanya na hindi pa ako naging masigurado sa anumang bagay sa buhay ko. Nagtrabaho kami sa loob ng 2 oras, inihanda ang bagong testamento. Bawat salita, bawat clause, bawat detalye ay eksakto kung paano ko gusto. Nang matapos kami, nakaramdam ako ng kalayaan na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Ang dokumento ay handa na para lagdaan sa Miyerkules, sabi sa akin ng abogado. Kailangan niyo ng mga witness. At sinabi ko sa kanya na sina Rosa at ang iba ko pang mga kaibigan ay masaya na maging witness. Perpekto. Magkita tayo sa Miyerkules ng 10 oras ng umaga. Nang gabing iyon, umuwi ako na parang isang bagong babae. Gumawa ako ng magaan na hapunan, nagsuot ng paborito kong pajamas, at umupo sa aking sala para manood ng aking soap opera ng 9:00. Tumunog ang telepono ko ng ilang beses. Si Marisa iyon. Hindi ko sinagot ang anuman sa mga tawag. Bago matulog, sumulat ako sa aking personal na journal. Ngayon, nagsimula ang bago kong buhay. Ngayon, nagdesisyon ako na si Aurora Reyes ay nararapat na tratuhin ng may respeto at dignidad. Bukas, sisimula ni Marisa na intindihin na ang mga ina ay alam kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili din. Ang sumunod na mga araw ay lumipas sa isang kakaibang kalmado. 5 beses tumawag si Marisa noong Lunes, 7 noong Martes, at hindi ko sinagot ang anuman sa kanila. Hindi dahil galit ako, ngunit dahil sa wakas ay naintindihan ko ang isang bagay na dapat kong naintindihan taon na ang nakalipas. Wala akong obligasyon na maging available para sa isang tao na trinato ako ng masama, kahit na ang sarili kong anak pa iyon. Noong Martes ng umaga, habang nagkakape ako at tinitingnan ang Facebook,
nakita ko na nag-post si Marisa ng larawan ng pamilya mula noong nakaraang linggo. Ang larawan ay nagpapakita sa kanya, kay Chris, at kay Mara na nakangiti sa silid kainan na may mga plato na inihanda ko pa rin sa mesa. Ang caption ay nagsasabing, linggo kasama ang pamilya. Biniyayaan ng aking perpektong maliit na pamilya. Hindi man lang niya binanggit na nandoon ako, na nagluto ako, na binili ko ang lahat. Para akong binura sa kasaysayan. Tumawag sa akin si Rosa ng maaga. Nakita mo ba ang Facebook ni Marisa? Tanong niya, nakita ko, sagot ko. Wala nang nagugulat sa akin. Umungol si Rosa sa kabilang linya. Walang hiya ang batang iyan. Paano siya nag-post ng larawan ng pagkain na ginawa mo nang hindi ka man lang binabanggit? Mas mabuti ito, sabi ko. Ginagawa niya akong pabor sa pagpapakita sa lahat kung sino talaga siya. Nag-ayos kami na magkita sa parke tulad ng dati, ngunit kailangan ko muna na dumaan sa bangko para lagdaan ang ilang dokumento na inihanda ni E. Fernando para sa akin. Habang nagbibihis ako, tumunog ang telepono ko. Isang numero na hindi ko nakilala. Sinagot ko, iniisip na baka importante. Ayan, Aurora. Boses ng isang babae. Si Jessica Stevens po ito, ang girlfriend ng pinsan ni Chris. Pwede po ba tayong mag-usap sandali? Nagulat ako. Bakit tatawag sa akin ang girlfriend ng pinsan ng manugang ko? Siyempre, sige, sagot ko. Binaba ni Jessica ang kanyang boses na para bang magsasabi siya ng isang sikreto. Ma'am, hindi ko po alam kung alam nyo, pero nag-uusap sina Chris at Marisa kay Steven tungkol sa pagkuha ng loan. Sabi nila, ibibigay ni raw sa kanila ang down payment para sa isang negosyo, pero kailangan nila ang pera agad. Kinilabutan ako. Isang loan para saan? Nag-alinlangan si Jessica sandali. Para magbukas ng tindahan ng damit. Sabi ni Chris, pumayag na raw kayo, pero matagal pa ang pera dahil sobrang baga ng mga bangko sa mga matatanda. Mga matatanda. Na para bang ang pagiging 70 ay nagpaparamdam sa akin na ako'y isang idiot. Jessica, sabi ko nang may pagiging kalmado na kaya kong ipunin. Hindi ko kailanman kinausap sila tungkol sa anumang negosyo o anumang loan. Magkano ang perang hinihingi nila? Ang sagot ay nagpaiwan sa akin na walang imik. Ay 1,000,000,000. Sabi ni Chris, wala raw iyan sa inyo dahil marami kayong naipon na pera. Nagpasalamat ako kay Jessica sa pagsasabi sa akin at hiniling ko na huwag niyang sabihin kina Chris o Marisa na nag-usap kami. Ibinaba ko ang telepono, nanginginig sa pagkagalit. Hindi lang nila ako, hindi iginalang sa mukha ko, ginagamit pa nila ang pangalan ko para kumuha ng loan, nangangako sa iba na ako ang magbabayad. Agad kong tinawagan si E. Hernandez. Ginoong Hernandez, kailangan ko na pabilisin ang testamento. Pwede ba nating lagdaan ito ngayon sa halip na Miyerkules? Sinabi sa akin ng kanyang sekretary na posible iyon na handa na ang dokumento. Perpekto. Pupunta ako riyan sa loob ng 2 oras. Tinawagan ko sina Rosa at Ana. Ipinaliwanag ko ang kagyat at lahat sila ay sumang-ayon na samahan ako bilang mga witness. Hindi na makikinabang pa sa iyo ang mga scoundrels na iyon, sabi ni Maria na may galit na gusto ko sa kanya. Oras na para pigilan mo sila. Sa daan patungo sa opisina ng abogado, hindi tumitigil ang telepono ko sa pagring. Umabot si Marisa mula sa mga tawag patungo sa mga mensahe sa WhatsApp. Ang una ay nagsabing, Nay, bakit hindi kayo sumasagot sa akin? Okay po ba kayo? Ang pangalawa, nag-aalala ako. Kung hindi kayo sasagot, pupunta ako sa bahay nyo. Ang pangatlo, Nay, huwag kayong maging mapagmataas. Lahat tayo ay may masamang araw. Masamang araw. Na para bang ang paghamak sa akin sa harap ng aking apo ay isang masamang araw lang. Na para bang ang pagtrato sa akin bilang isang katulong ay isang masamang sandali lang. Na para bang ang paggamit ng pangalan ko para kumuha ng loan ay isang inosenteng prank. Sa opisina, tinanggap ako ni E. Hernandez ng propesyonal. Ni-review namin ang bagong testamento, linya sa linya. Si Mara ay beneficiary pa rin ng isang mahalagang bahagi, dahil wala siyang kasalanan sa anuman, ngunit ang lahat ng iba ay ganap na nagbago. Ang bahay, na siyang pinaka-interesado ni Marisa at Chris, ay ide-donate na ngayon sa isang foundation na tumutulong sa mga matatandang babae na inabandona.
Ang pangunahing savings ay hahatiin sa mga organisasyong pangkawanggawa na talagang gumagawa ng pagbabago sa komunidad. Isang bahagi ay napunta kay Rosa, na mas naging kapatid ko kaysa kaibigan sa loob ng maraming taon. Sigurado ba kayo sa lahat ng pagbabagong ito, Yen Reyes? Tanong sa akin ng abogado sa huling pagkakataon. Hindi pa ako naging masigurado sa anumang bagay, sagot ko. Gusto ko na ang pera ko ay mapunta sa mga tao na talagang magpapahalaga dito at gagamitin ito para sa kabutihan. Nilagdaan ko ang bawat pahina ng may kapayapaan na nagulat sa akin. Sina Rosa at Ana ay lumagda bilang mga witness at lahat sila ay yumakap sa akin nang matapos kami. Sobrang hinahangaan kita, sabi ni Ana sa akin. Sana mas marami pang babae ang nagkaroon ng iyong tapang. Umalis kami sa opisina at nagpunta para magdiwang na may kape at cake sa cave sa tabi. Nagkukwentuhan kami at tumatawa nang tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, isang landline iyon. Sinagot ko at boses iyon ni Chris. Aurora, magandang hapon. Pasensya na sa paggulo sa inyo, pero nag-aalala si Marisa dahil hindi kayo sumasagot sa mga tawag niya. Ayos lang ba ang lahat? Ang boses niya ay malambing, peke, tulad ng dati. Lahat ay perpekto, Chris, sagot ko. May kailangan ba kayong partikular? Well, gusto naming sabihin sa inyo ang tungkol sa isang napakagandang business opportunity, isang investment na makikinabang sa buong pamilya. Narito na, ang tunay na dahilan sa likod ng lahat ng pag-aalala. Hindi sila nag-aalala tungkol sa akin. Nag-aalala sila tungkol sa pera ko. Anong uri ng negosyo ang pinag-uusapan natin? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Natuwa si Chris, iniisip na nahuli ko ang pain. Isang tindahan ng damit, Aurora. Ang lokasyon ay perpekto, sa isang napaka-komersyal na lugar. Kailangan lang namin ang paunang kapital. At magkano ang paunang kapital na iyon? Nagkunwari akong interesado. Ay 1,0,0,0,0,0,000. Pero isang ligtas na investment iyan, Aurora. Sa loob ng 6 na buwan, makikita na natin ang mga kita. Eksakto ang parehong halaga na sinabi sa akin ni Jessica. Chris, sabi ko sa isang napakatamis na boses. Ang investment na iyan ay mukhang interesante. Bakit hindi kayo pumunta sa bahay ko bukas para maipakita nyo sa akin ang business plan? Dalhin nyo ang lahat ng papel, lahat ng numero. Gusto kong makita eksakto kung paano gagastusin ang pera ko. Sobrang tuwa ni Chris, halos mabasag ang boses niya. Siyempre, Aurora. Anong oras ang okay sa inyo? Sinabi ko sa kanya na 3 oras ng hapon ay perpekto. Magaling. Sasabihin ko kay Marisa. Sobrang matutuwa siya. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa akin ang aking mga kaibigan ng may pagtataka. Ibibigay mo ba sa kanila ang pera? Tanong ni Rosa. Siyempre hindi, sagot ko. Pero bukas, makakakuha sila ng isang sorpresa na hindi nila kailanman malilimutan. Nang gabing iyon, umuwi ako at inihanda ang lahat para sa susunod na araw. Gumawa ako ng mga kopya ng aking bagong testamento, inilimbag ang WhatsApp conversation kung saan ako, hindi iginalang ni Marisa, at naghanda ng isang folder na may lahat ng resibo mula noong nakaraang mga linggo, ang mga grocery, ang mga sangkap. Lahat ng ginastos ko mula sa sarili kong bulsa para lutuan sila. Inihanda ko rin ang aking digital recorder, ang ginagamit ko para maalala ang mga appointment ng doktor. Bukas, ay re-record ko ang buong pag-uusap. Dahil alam ko na pagkatapos, itatwa ni na Marisa at Chris ang lahat. Sasabihin nila na nalilito ako, na hindi ko naintindihan ang mga bagay. Bago matulog, sumulat ako sa aking journal. Bukas, matutuklasan ni na Marisa at Chris na ang nanay nila ay hindi ang silly old woman na inakala nila. Matututunan nila na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. At maiintindihan nila na ang respeto ay hindi ipinagmamakaawa, ito ay kinikita. Nakapagtulog ako ng payapa, mas payapa kaysa sa loob ng maraming buwan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko na ako ang may kontrol sa sarili kong buhay. Bukas ay magiging isang napaka-interesanting araw. 3:00 sharp, kumatok sina Marisa at Chris sa aking pinto. Nakita ko silang dumating mula sa bintana ng aking sala. May dala si Marisa na isang mukhang bago na pink folder. May laptop si Chris sa ilalim ng kanyang braso. Dumating silang nakangiti, nakasuot ng maayos,
na para bang pupunta sa isang mahalagang business meeting. Nakakatuwa. Nay, hinalikan ako ni Marisa sa pisngi. Na para bang walang nangyari noong nakaraang linggo. Ang ganda nyo. Mas gumagaling ba kayo? Na para bang ang problema ko ay ang flu at hindi ang pagpapahiya na ginawa niya sa akin sa harap ng aking apo. Niyakap ako ni Chris nang may peking pagiging pamilyar na labis na nakakaabala sa akin. Aurora, maraming salamat sa pagtanggap sa amin. Sobrang excited kami na ipakita sa inyo ang pagkakataong ito. Umupo sila sa aking sala na para bang sila ang may-ari ng lugar. Agad na binuksan ni Chris ang kanyang laptop. Gusto ba ninyo ng kape? Tanong ko na may pinakamahusay kong ngiti bilang hostess. Tumango si Marisa nang wala sa sarili habang sinisiyasat ang kanyang mga papel. Nay, salamat. Pero huwag na kayong mag-abala. Hindi ito magtatagal. Huwag na kayong mag-abala. Na para bang ang pagsilbihan sila ay isang pasanin para sa akin. Nagpunta ako sa kusina at gumawa ng kape, sinasamantala ang pagkakataon na i-activate ng discreet ang aking digital recorder. Inilagay ko ito sa tray kasama ang mga tasa, nakatago sa gitna ng mga napkins. Bawat salita na sasabihin nila ay i-record. Bumalik ako sa sala at naghain ng kape. Handa na ang presentation ni Chris sa screen ng computer. Tingnan nyo, Aurora, ito ang lokasyon. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan ng isang komersyal na espasyo na mukhang napakaganda. Nasa perpektong lugar iyan na may maraming taong dumadaan na siyang target market namin. Naglabas si Marisa ng mga papel mula sa kanyang pink folder. Narito ang lahat ng numero. Ang paunang investment ay iisa 0,000,000, pero tingnan niyo ang profit projections. Ipinakita niya sa akin ang ilang chart na mukhang gawa ng isang bata na may mga numerong malinaw na inimbento. Mukhang interesante, sabi ko, humihigop ng aking kape ng dahan-dahan. At bakit kailangan niyo na ako ang mag-invest? Hindi ba kayo pwedeng kumuha ng loan sa bangko? Nagtinginan sina Chris at Marisa ng mabilis. Well, Aurora, sobrang komplikado ng mga bangko. Humihingi sila ng maraming requirements at naniningil ng napakataas na interest rates. Saka, Nay, dagdag ni Marisa na may matamis na boses na ginagamit niya kapag may gusto siya. Inakala namin na maganda na maging family business ito. Kayo ang magiging partner namin, hindi lang investor. Partner. Na para bang magkakaroon ako ng anumang totoong kontrol sa pera. At anong mga garantiya ang ino-offer nyo? Tanong ko sa kanila. Nagnerbiyo si Chris. Mga garantiya? Well, Aurora, pamilya tayo. Ang salita namin ay dapat sapat. Tumango si Marisa. Nay, kailan pa kayo nangailangan ng mga garantiya mula sa sarili niyong anak? Simula nang sinigawan ako ng anak na iyon na hindi ako kabilang sa pamilya niya, naisip ko, pero hindi ko sinabi. Sa halip, nagpatuloy ako sa aking mga tanong. Ni-research ba ninyo ang kompetisyon? Alam ba ninyo kung ilang tindahan ng damit ang nasa lugar na iyon? May sinabi si Chris tungkol sa ideya niya na kakaiba, pero wala siyang totoong numero. At paano kung hindi gumana ang negosyo, tanong ko. Paano niyo ibabalik ang investment ko? Naging impatient si Marisa. Nay, bakit kayo nag-iisip ng negatibo? Ang negosyo ay magiging malaking tagumpay. Wala silang plan E, wala silang anuman maliban sa mga pangarap at sa pera ko. Nagdesisyon akong baguhin ang tactics. Marisa, pagkatapos na nangyari noong linggo, nagulat ako na narito kayo na humihingi sa akin ng pera. Agad na nagbago ang mukha niya. Ay, Nay, sinabi ko na, lahat tayo ay may masamang araw. Huwag na kayong magtanim ng sama ng loob. Isang masamang araw. Isang hindi tapat na paumanhin para lang makuha ang pera. Alam niyo ba, sabi ko, habang tumatayo sa aking silya. Hayaan niyo akong mag-isip-isip. Malaking pera iyan at kailangan kong maging sigurado. Namutla si Marisa. Mag-isip-isip, Nay. Nagtatrabaho na kami rito sa loob ng mga linggo. Kailangan ng sagot ng may-ari ng lugar ngayong linggo. Sinara ni Chris ang kanyang laptop nang may bahagyang pagkadismaya. Aurora, sa lahat ng respeto, hindi magtatagal ang pagkakataong ito magpakailanman. Kung hindi natin kukunin ang espasyo ngayon, kukunin ng iba. Presyon. Palagi nilang ginagamit ang presyon kapag hindi nila nakuha ang gusto nila agad.
Naiintindihan ko, sabi ko ng kalmado. Pero ang A1000000 ay hindi pocket change. Kailangan kong kumonsulta sa aking abogado, i-review ang aking finances, maging ganap na sigurado. Biglang tumayo si Marisa. Ang abogado nyo. Bakit kailangan nyo ng abogado? Pamilya tayo. Kaya nga, dahil pamilya ko kayo, sagot ko. Gusto kong gawin ang mga bagay ng tama. Kung magiging partner tayo, kailangan natin ng legal na kontrata na nagpoprotekta sa lahat. Tumayo din si Chris. Aurora, sa tingin ko, pinapahirapan niyo ang isang napakasimpleng bagay. Nagsimulang kolektahin ni Marisa ang kanyang mga papel, ang may matalim na mga galaw. Nay, minsan pakiramdam ko, hindi kayo nagtitiwala sa amin pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa inyo. At ano ang ginawa nila para sa akin, eksakto? Tratuhin ako bilang isang katulong tuwing linggo. Ano ang ginawa niyo para sa akin, eksakto? Tanong ko ng may tunay na pagtataka. Tahimik si Marisa. May sinabi si Chris tungkol sa mga pagbisita at pagsasama, pero hindi siya nakapagbigay ng anumang konkretong halimbawa, dahil wala. Mabuti, sabi ni Marisa sa wakas. Mag-isip-isip kayo. Pero huwag kayong magtagal, dahil tulad ng sabi ni Chris, hindi magtatagal ang pagkakataon magpakailanman. Naglakad sila patungo sa pinto nang may kalamigan na ganap na salungat sa init na kanilang dating dumating. Isang tanong pa, sabi ko bago sila umalis. Sinabi na ba ninyo sa sinuman na mag-i-invest ako sa negosyo? Agad na tinatwa ni Chris. Hindi, Aurora. Nag-usap lang kami sa sarili namin. Sinungaling. Perpekto. Umiti ako. Dahil magiging napaka-awkward kung nangako kayo ng pera ko bago nyo nakuha ang sagot ko. Hinantay ko sila sa pinto at nagpaalam sa kanila nang may parehong peking ngiti na ginamit nila sa akin. Nang umalis sila, umupo ako sa aking sala at pinatay ang recorder. Na-record ko ang buong pag-uusap, ang kanilang mga kasinungalingan, ang kanilang kakulangan sa pagpaplano, ang kanilang emosyonal na presyon, ang kanilang walang hiyang manipulasyon. Ngunit higit sa lahat, mayroon akong kumpirmasyon na nakikita lang nila ako bilang isang naglalakad na bangko. Agad kong tinawagan si Rosa. Kumusta? Tanong niya, eksakto kung ano ang inasahan ko, sagot ko. Bukas, tatawagan ko sila para bigyan sila ng huling sagot. At magiging isang sagot iyon na hindi nila kailanman malilimutan. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa sa dati. Nagdesisyon ako na ang Huwebes na ito ang magiging araw na si Aurora Reyes ay kukuha ng ganap na kontrol sa kanyang buhay. Nag-almusal ako ng tahimik, nagbihis ng paborito kong navy blue suit, ang nagpaparamdam sa akin na makapangyarihan, at umalis sa bahay ng may kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Una, nagpunta ako sa bangko. Tinanggap ako ni Guy Fernando sa kanyang pribadong opisina, tulad ng dati. Ian, Reyes, paano ko po kayo matutulungan ngayon? Ipinaliwanag ko na kailangan ko na gumawa ng ilang mahahalagang pagbabago sa aking mga account. Gusto kong baguhin ang lahat ng aking password, i-update ang aking mga beneficiaries, at mag-set up ng mga bagong security measures. Nagtala si Guy Fernando habang nagsasalita ako. May partikular bang problema, ma'am? Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa tawag ni Jessica, at kung paano ginagamit ni Marisa at Chris ang pangalan ko para kumuha ng mga loan. Gusto kong siguraduhin na walang sinuman ang makaka-access sa aking impormasyon o gagamit ng pangalan ko nang walang express permission ko. Siyempre, sabi niya ng propesyonal. Babaguhin namin ang lahat ng inyong access code at maglalagay ng espesyal na alert sa inyong account. Kung sino man ang magbanggit ng inyong pangalan para sa anumang transaksyon sa pananalapi, tatawagan namin kayo agad para kumpirmahin. Perpekto. Sinasamantala ko rin ang pagkakataon na mag-withdraw ng malaking halaga ng pera, hindi dahil gagastusin ko ito, ngunit dahil gusto kong maging available para sa aking plano. Pinroseso ni Guy Fernando ang lahat ng hindi nagtatanong ng hindi kinakailangang mga tanong. May kailangan ba kayong espesyal na dokumentasyon? Tanong niya, ang na-update lang na bank statements, sagot ko. Pagkatapos ng bangko, nagpunta ako sa opisina ni E. Hernandez para kunin ang mga certified copies ng aking bagong testamento. Ibinigay sa akin ng kanyang sekretary ang mga ito sa isang selyadong Manila envelope. Gusto ng abogado na malaman niyo na ang lahat ay perpektong nasa ayos, sabi niya.
Ang inyong dating testamento ay opisyal ng revoke. Ang susunod kong hinto ay ang bahay ni Rosa. Kailangan ko ang aking matalik na kaibigan na naroroon para sa gagawin ko. Nakita ko siya na nagdidilig ng kanyang mga halaman sa hardin. Handa na para sa show, tanong niya na may mapanuksong ngiti. Handa, sagot ko. Pwede mo ba akong samahan sa bahay ko? Tatawagan ko si Marisa. Agad na inalis ni Rosa ang kanyang gardening gloves. Hindi ko iyan palalampasin, sabi niya. Matagal ko nang hinihintay na pigilan mo ang mga mapang-api na iyon. Umalis kami sa aking kotse patungo sa aking bahay, nag-uusap tungkol sa lahat ng nangyari sa huling ilang araw. Sa aking bahay, inayos ko ang lahat na para bang isang seryosong business meeting. Inayos ko ang mesa sa silid kainan na may mantel, inilabas ang pinakamahusay kong coffee set, at inayos ang lahat ng mga dokumento na inihanda ko, mga kopya ng bagong testamento, mga resibo para sa lahat ng mga gastos tuwing linggo, ang transcript ng recording mula noong nakaraang araw. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Rosa habang inaayos namin ang mga silya. Hindi, sagot ko. Sa kabaligtaran, pakiramdam ko'y malaya ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sasabihin ko eksakto kung ano ang iniisip ko nang walang takot sa mga kahihinatnan. Niyakap ako ni Rosa. Sobrang hinahangaan kita, kaibigan. Nagdial ako ng numero ni Marisa ng 2 oras ng hapon. Sinagot niya sa pangalawang ring. Nay, naisip niyo na ba ang tungkol sa negosyo? Ang boses niya ay balisa, umaasa, anak. Gumawa na ako ng desisyon. Pwede ba kayong pumunta ni Chris sa bahay? May ilang bagay akong sasabihin sa inyo. Siyempre, sabi ni Marisa nang excited. Mga 1 oras. Sinabi ko sa kanya na perpekto iyon, nahihintayin ko sila ng 3 oras. Nay, pwede ko bang tanungin kung ano ang desisyon niyo? Nagkunwari ako na putol-putol ang linya. Hello, Nay. Ibinaba ko ang telepono, nakangiti. Kami ni Rosa ay umupo para maghintay. Ano sa tingin mo ang sasabihin nila? Tanong niya, magagalit sila, sagot ko. Sasabihin nila na baliw ako, na minamanipula ako, na hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Pero sa unang pagkakataon, wala akong pakialam sa iniisip nila. Dumating sila ng 3 oras sharp. Sa pagkakataong ito, mas relaxed sila. Nagdala pa si Marisa ng 1 bote ng champagne. Para ipagdiwang ang ating partnership, sabi niya nang buksan ko ang pinto. May dala si Chris na mga bulaklak. Para sa pinakamahusay na biyenan sa mundo, sabi niya na may peking ngiti na kilala ko ng husto. Pakiusap, pumasok, sabi ko ng formal. Hinihintay ko kayo. Si Rosa ay nakaupo sa sala, at nagulat si Marisa na makita siya. Hello, Rosa. Hindi ko alam na bibisita ka. Ngumiti si Rosa. Hiniling ni Aurora na naroroon ako bilang witness. Naging medyo nervyos si Chris. Witness sa ano? Isang witness sa ating pag-uusap, ipinaliwanag ko, tungkol sa kung paano nyo hahawakan ang pera ko. Gusto ko na ang lahat ay maging malinaw mula sa simula. Umupo sina Marisa at Chris sa tapat ko, ang bote ng champagne at ang mga bulaklak ay nasa kanilang mga kamay pa rin. Well, Nay, sabi ni Marisa, habang kinukuskos ang kanyang mga kamay. Ano ang desisyon nyo? Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Ang desisyon ko ay hindi. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Maraming beses kumurap si Marisa na para bang hindi siya nakakaintindi. Hindi ano, tanong niya sa wakas. Hindi ako mag-i-invest sa negosyo nyo, sabi ko ng malinaw. Hindi ko ibibigay sa inyo ang A10000000. Sumandal si Chris. Aurora, pwede ko bang itanong kung bakit? Ang boses niya ay kontrolado pa rin, pero hindi na ito parang kaibigan. Siyempre, sagot ko. Mayroong ilang dahilan. Kinuha ko ang transcript ng recording mula noong nakaraang araw. Una, nagsinungaling kayo sa akin kahapon. Sinabi sa akin ni Chris na hindi kayo nakipag-usap sa sinuman tungkol sa aking investment, pero alam ko na nangako na kayo ng pera ko para kumuha ng I10000000 na loan. Parehong namutla ang kanilang mga mukha. Pangalawa, patuloy ko habang naglalabas ng mga resibo. Sa loob ng 2 taon, ginugol ko ang sarili kong pera tuwing linggo para lutuan kayo, bilhan kayo ng pagkain, at trinato niyo ako bilang inyong katulong. Narito ang lahat ng resibo.
Mahigit sa 1 milyon ang galing sa sarili kong bulsa. Sinubukan ni Marisa na makialam. Nay, hindi namin kailanman hiniling sa inyo nati. Tinaas ko ang aking kamay para patahimikin siya. Pangatlo, kinuha ko ang mga larawan na kinuha ko ng discreet noong nakaraang mga linggo. Ang mga larawang ito ay malinaw na nagpapakita kung paano nyo ako trinato sa bahay nyo. Si Chris na nanonood ng TV habang nagluluto ako. Kayo na nasa telepono habang naglilinis ako. Umiiyak si Mara dahil sinisigawan niyo siya. At pang-apat, kinuha ko ang Manila envelope na may aking bagong testamento. Noong nakaraang linggo, sinabi niyo sa akin na hindi ako kabilang sa pamilya niyo. Sinigawan niyo ako na umalis. Well, anak, sineryoso ko ang inyong payo. Binuksan ko ang envelope at inilagay ang mga kopya ng testamento sa mesa. Ito ang aking bagong testamento, nilagdaan kahapon sa harap ng isang notaryo. Si Mara ay beneficiary pa rin ng isang bahagi dahil wala siyang kasalanan sa anuman. Pero ang lahat ng iba, kasama na ang bahay na ito, ay mapupunta sa mga organisasyong pangkawanggawa at mga tao na talagang nagpapahalaga sa akin. Biglang tumayo si Marisa, natumba ang kanyang silya. Hindi niyo pwedeng gawin iyan. Iyan ang mana ko. Ako ang tanging anak niyo. Si Chris ay paralyzed, nakatingin sa mga papel na para bang isang sentensya ng kamatayan. Ang mana mo, sabi ko, habang tumatayo din, ay ang pag-ibig at respeto na mayroon ako para sa iyo. Pero nagdesisyon ka na itapon iyon sa basura noong nakaraang linggo. Ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, Marisa. Baliw kayo, sigaw niya. Si Rosa ang naglalagay ng mga ideya sa ulo niyo. Tumayo si Rosa. Mas matino si Aurora kaysa dati, anak. Ang nawala sa kanya ay ang pasensya na tiisin ang kawalang galang mo. Sa wakas ay nag-react si Chris. Aurora, baliw ito. Hindi kayo pwedeng gumawa ng ganoong kahalagang desisyon dahil sa galit. Galit? Na para bang ang 2 taon ng pagpapahiya ay isang pansamantalang galit lang. Alam niyo ba, sabi ko, habang naglalakad patungo sa pinto. Tama kayo sa isang bagay. Hindi na ako kabilang sa pamilya niyo. Dahil ang totoong pamilya ay hindi trinato ang kanilang mga matatanda ng ganito. Ang totoong pamilya ay hindi nakikita ang kanilang mga magulang bilang mga G. Sinundan ako ni Marisa sa pinto, umiiyak sa galit. Mamamatay kayo ng mag-isa. Walang mag-aalaga sa inyo. Pagsisisihan niyo ito. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Anak, mas gugustuhin kong mamatay ng mag-isa na may dignidad kaysa mabuhay na napapalibutan ng mga tao na gusto lang ako dahil sa pera ko. Binuksan ko ang pinto ng malaki. Ngayon, pakiusap, umalis kayo sa bahay ko. At huwag kayong bumalik hanggang sa matutunan nyo na tratuhing may respeto ang inyong nanay. Umalis sila ng galit, si Chris ay nagbubulungan ng mga insulto na mas gusto ko na hindi ko narinig ng malinaw. Nang umalis sila, kami ni Rosa ay tumayo ng tahimik sandali. Pagkatapos, nagsimula siyang magpalakpakan. Bravo, Aurora. Masterful iyan. Yumakap kami at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong ganap na malaya ako. Kinabukasan ay Biyernes, ang araw ng appointment ko sa beauty salon ni Ian, Carmen. Dumating ako ng maaga dahil gusto kong magmukhang perpekto para sa aking plano. Agad na napansin ni Carmen na may nagbago sa akin. Mukha kang nagniningning, Aurora. May maganda bang nangyari? Ngumiti ako sa kanya habang nilalagyan niya ako ng kulay ng buhok. Sabihin na lang natin na sa wakas, inilagay ko ang mga bagay sa tamang lugar. Habang tinutuyo niya ang buhok ko, hindi tumitigil ang telepono ko sa pagring. Nagsimula si Marisa ng kampanya ng mga tawag mula 7 oras ng umaga. Mayroon din akong mga mensahe mula sa hindi kilalang mga numero, marahil malalayong kamag-anak na kinontak niya para i-pressure ako. Hindi ko sinagot ang anuman sa kanila. Ian, Aurora, sabi ni Carmen habang ginagawa niya ang aking mga kuko. Ang kapatid ko ay nakatira sa parehong neighborhood ng anak niyo. Sabi niya, maraming sigawan kahapon. Ayos lang ba ang lahat? Maikling ipinaliwanag ko ang nangyari. Tumango si Carmen bilang pag-unawa. Ang mga kabataan ngayon ay hindi gumagalang sa kanilang mga matatanda. Ginawa niyo ang tama. Pagkatapos ng salon, nagpunta ako sa shopping mall kung saan nagtatrabaho si Rosa sa isang tindahan ng damit. Biyernes ng hapon na at maraming tao.
Nakita ko ni Rosa na dumating at kumaway mula sa malayo. Kumusta ang pakiramdam mo pagkatapos kahapon? Tanong niya nang lumapit ako sa kanyang counter. Mas mahusay kaysa dati, sagot ko. Nakausap mo ba sina Maria at Ana? Tumango si Rosa. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Proud sila sa iyo. Sabi ni Maria, sana nagkaroon siya ng iyong tapang na pigilan ang kanyang manugang. Tumawa kami. Ang mga problema sa pamilya ay mas karaniwan kaysa sa inamin ng mga tao. Nagkukwentuhan kami nang makita ko ang isang pamilyar na tao na pumapasok sa tindahan. Si Jessica iyon, ang girlfriend ng pinsan ni Chris, ang nagbabala sa akin tungkol sa loan. Lumapit siya nang may pagkamahiyain. Ian, Aurora, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Tahimik na tumabi si Rosa. Siyempre, Jessica, ano ang kailangan mo? Mukhang nerbiyos ang babae. Ma'am, sinabi sa akin ni Steven na tumawag sa kanya si Chris kahapon, galit na galit. Sabi niya, nabaliw na raw kayo at kinakansela ang lahat dahil sa impluensya ng kaibigan niyo. Kinilabutan ako. Nagsimula na ang kampanya ng paninira. Ano pa ang sinabi niya sa iyo, tanong ko. Binaba ni Jessica ang kanyang boses. Na hindi na kayo nasa tamang pag-iisip. Na kailangan na nilang kumuha ng legal na tulong para protektahan kayo mula sa mga kaibigan nyo na minamanipula kayo. Nagsisimula na ang walang hiyang lalaki na planuhin na ipadeklara akong incompetent. Nagpasalamat ako kay Jessica sa impormasyon at hiniling ko na ipaalam sa akin kung may narinig pa siyang iba. Siyempre, ma'am. Sa tingin ko, perpekto kayong matino. Sa katunayan, sa tingin ko, ito ang unang beses na nakita ko kayo na ganyan kasigurado sa sarili nyo. Kami ni Rosa ay umalis sa mall at dumiretso para hanapin si E. Hernandez. Sinabi sa amin ng kanyang sekretary na nasa isang hearing siya, pero urgent iyon. Sa loob ng kalahating oras, lumabas siya sa kanyang opisina. Ian Reyes, anong nangyari? Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa banta ni Chris na ipadeklara akong incompetent. Agad na naging seryoso ang abogado. Seryoso iyan, ma'am. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ipinaliwanag niya na pwedeng subukan ni na Chris at Marisa na kumuha ng interdict, isang legal na deklarasyon na hindi ako competent na pamahalaan ang sarili kong mga gawain. Ano ang kailangan nating gawin, tanong ko. Una, kukuha tayo ng mga medical evaluation na nagpapatunay na perpekto kayong matino. Pangalawa, opisyal nating i-register ang inyong bagong testamento ngayon. At pangatlo, maghahanda tayo ng isang preemptive lawsuit. Umalis kami sa opisina ng abogado at dumiretso sa pribadong ospital kung saan ako may health insurance. Agad akong tiningnan ni E. Ramirez, ang aking primary care physician sa loob ng huling 10 taon, nang ipaliwanag ko ang kagyat. Aurora, perpekto kayong lucid. Palagi kayong isa sa aking pinakamatalino at pinakaorganisadong pasyente. Binigyan niya ako ng ilang cognitive tests, memory tests, at pangunahing psychological evaluations. Lahat ay lumabas na perpekto. Ibibigay ko sa inyo ang isang kumpletong medical certificate, sabi niya. Anumang hukom na makakakita sa mga resultang ito ay kumpirmado na ganap kayong may kontrol sa inyong mental na kakayahan. Noong Sabado ng umaga, nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang hindi ginawa. Lumabas para mag-almusal ng mag-isa sa paborito kong restaurant. Nag-i-enjoy ako sa aking chilaquils nang makita ko ang isang tao na hindi ko inaasahan na pumapasok, ang aking mahal na kaibigan na si Antonia Chavez, ang ninang ni Marisa. Nakita ko ni Antonia at dumiretso sa aking mesa. Aurora, anong sorpresa na makita ka rito? Umupo siya ng walang imbitasyon. Tumawag sa akin si Marisa kahapon, nag-aalala. Narito na, ang unang organized attack. Ano eksakto ang sinabi niya sa iyo? Tanong ko nang may tunay na pagtataka. Bumuntong hininga si Antonia. Na nag-away kayo at nag-overreact kayo, na binago niyo ang inyong testamento dahil sa spite, at ang mga kaibigan niyo ang naglalagay ng mga ideya sa ulo niyo. At ano ang iniisip mo? Tanong ko, humihigop ng aking kape ng kalmado. Sumandal si Antonia. Aura, 30 taon na kitang kilala. Ikaw ay isang matalinong babae. Pero sa edad natin, minsan gumagawa tayo ng emosyonal na mga desisyon na pinagsisisihan natin pagkatapos. Antonia, sabi ko, tinitigan siya. Alam mo ba na sinigawan ako ni Marisa na hindi ako kabilang sa pamilya niya?
Alam mo ba na trinato nila ako bilang isang katulong tuwing linggo? Alam mo ba na ginagamit nila ang pangalan ko para kumuha ng mga loon ng walang pahintulot ko? Nagbago ang ekspresyon niya. Hindi pag-amin niya. Hindi sinabi sa akin ni Marisa ang mga detalyeng iyon. Ipinaliwanag ko ang lahat ng talagang nangyari nang walang iniiwan. Nang matapos ako, tahimik si Antonia sa loob ng mahabang sandali. Hindi ko alam na ganoon kasama ang mga bagay, sabi niya sa wakas. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot na bahagi, tanong ko. Na mas nag-aalala si Marisa tungkol sa pera na nawala sa kanya, kaysa sa nanay na sinaktan niya. Hindi siya kailanman nag-offer ng tapat na paumanhin. Gusto niya lang na bumalik ang lahat sa dati. Tinapos ni Antonia ang kanyang kape at tumayo. Aurora, kakausapin ko si Marisa. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Pinanood ko siyang naglakad palayo at alam ko na hindi bababa sa isang tao ang nakaintindi ng aking punto de vista. Noong linggo, nagdesisyon akong huwag manatili sa bahay, naghihintay sa tawag na alam kong darating. Sa halip, kami ni Rosa ay nagpunta para maglakad sa parke at pagkatapos ay kumain sa isang bagong restaurant. Nag-o-order kami ng aming pagkain nang tumunog ang telepono ko. Si Marisa iyon. Nay, kailangan nating mag-usap, sabi niya sa isang boses na sumusubok na maging kontrolado. Nasa bahay niyo ako. Nasaan kayo? Sinabi ko sa kanya na nagtatanghalian ako kasama ang aking mga kaibigan. Pwede po ba kayong pumunta? Importante. Sinabi ko sa kanya na pwede siyang maghintay sa akin o bumalik sa ibang araw na pakiusap. Nandito ako kasama si Mara. Gusto niya kayong makita. Narito na, ginagamit ang aking apo bilang isang emosyonal na sandata. Marisa, sabi ko. Laging welcome si Mara sa bahay ko. Pero kung pupunta kayo para magpatuloy na hindi ako igalang, mas mabuti na bumalik na lang kayo. Nagkaroon ng mahabang pause. Hindi ako rito para makipag-away, sabi niya sa wakas. Nandito ako para mag-usap tulad ng mga matatanda. Sinabi ko sa kanya na uwi ako sa loob ng isang oras. Tinapos ko ang aking tanghalian ng payapa kasama ang aking mga kaibigan, alam na sa pagkakataong ito, si Marisa ang maghihintay. Nang makarating ako sa bahay ko, nakita ko sila na nakaupo sa porch. Tumakbo si Mara para yakapin ako, tulad ng dati. Lola, sobrang nami-miss kita. Si Marisa ay nanatiling nakaupo, nakakuyom ang kanyang mga kamay, isang posture na hindi ko masabi kung pagsisisi o strategy. Pasok, sabi ko. Sa pagkakataong ito, magiging sa mga termino ko, sa bahay ko, sa mga patakaran ko. Nagsisimula na ang huling paghaharap. Nakahawak si Mara sa kamay ko habang pumapasok kami sa bahay. Lola, sabi ni Mama, galit kayo sa amin. Totoo ba iyon? Nabasag ang puso ko nang makita ang kanyang nag-aalala, maliit na mukha. Hindi ako galit sa iyo, mahal ko. Hindi ako kailanman magagalit sa iyo. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Nalulungkot lang ako dahil minsan, masama ang pag-ugali ng mga matatanda. Umupo si Marisa sa sofa na magkadikit ang mga kamay, isang posture na hindi ko nakita sa kanya mula noong teenager pa siya. Nay, dumating ako dahil kailangan nating ayusin ito. Ang boses niya ay iba, hindi na agresibo tulad noong nakaraang Biyernes. Hindi na iintindihan ni Mara kung bakit hindi na kayo pumupunta tuwing linggo. Mara, sabi ko sa aking apo habang pinaupo ko siya sa tabi ko. Ipinaliwanag ba sa iyo ng mama mo kung ano ang nangyari noong nakaraang linggo? Malungkot na tumango ang maliit na bata. Sabi niya nagkaroon kayo ng malaking away na sinigawan niya kayo at umalis kayo na galit. Ganap na binago ni Marisa ang kwento. Tiningnan ko si Marisa nang may kawalang paniwala. Sinabi mo sa kanya na sinigawan ko kayo. Namula si Marisa. Hindi ito ang oras para mag-away tungkol sa mga detalye sa harap ni Mara. Eksakto ang parehong taktik tulad ng dati, ginagamit ang bata para maiwasan ang paghaharap sa katotohanan. Mara, sabi ko ng mahina. Pumunta ka sa kusina at kumuha ka ng isang baso ng gatas. May gelatin na binili ako para sa iyo sa ref. Nang umalis si Mara, lumingon ako kay Marisa. Sinabi mo ba talaga sa kanya na sinigawan ko kayo? Hindi mo sinabi sa kanya na pinalayas mo ako sa bahay niyo, sumisigaw na hindi ako kabilang sa pamilya. Umiwas ng tingin si Marisa. Sobrang stress ko noon. Hindi ko iniisip ang sinasabi ko. Sa wakas,
isang pag-amin ng pagkakasala, kahit maliit. Si Chris ay may problema sa trabaho. Si Mara ay sobrang hirap. At dumating kayo na may ugali na palaging pinupuna ang lahat. Anong ugali, tanong ko. Ang pagtatanggol kay Mara nang sinaway mo siya dahil sa pagtapon ng juice. Iyon ang aking malaking pagkakasala. Bumuntong hininga si Marisa. Hindi lang iyon, Nay. Ito ay napalagi niyo akong pinaparamdam na hindi ko alam kung paano alagaan ang sarili kong anak. Bumalik si Mara na may baso ng gatas at umupo sa pagitan namin. Magkaibigan na ba ulit kayo? Tanong niya na may inosenteng pag-asa ng mga bata. Kami ni Marisa ay nagtinginan. Nag-uusap kami, mahal ko, sabi ko. Nay, patuloy ni Marisa pagkaraan ng ilang sandali. Alam ko na mali ako. Alam ko na sinaktan ko kayo, pero ang pagbabago ng buong testamento niyo ay masyadong drastic. Narito na. Hindi siya nag-aalala na sinaktan niya ako. Nag-aalala siya tungkol sa pera na mawawala sa kanya. Marisa, sabi ko nang may pagiging kalmado na kaya kong ipunin. Ang testamento ay ang kahihinatnan lang. Ang tunay na problema ay kung paano niyo ako trinato, kung paano niyo ako nakikita, kung paano niyo lang ako kailangan kapag may gusto kayo. Tiningnan kami ni Mara nang hindi lubos na nakakaintindi, pero nararamdaman ang tensyon. Sumandal si Marisa. Okay, inaamin ko na hindi ako naging considerate. Pero Nay, pamilya tayo. Ang mga pamilya ay nagpapatawad sa isa't isa. Ginamit niya ang magic word na forgiveness, pero walang anumang totoong pagbabago sa pag-ugali. Naaalala mo ba, sabi ko, nang mamatay ang tatay mo at naiwan akong mag-isa? Tumango si Marisa. Nangako kayo na hindi niyo ako kailanman iiwan. Na magkasama tayo palagi. Ang kanyang mukha ay lumambot ng kaunti. At tinupad ko ang aking pangako, Nay. Palagi akong nandoon. Nandoon. Tiningnan ko siya nang may kawalang paniwala. Marisa, sa loob ng 2 taon, hindi mo ako binisita nang walang hinihingi. Hindi ka dumating para magtanong kung kumusta ako, para samahan ako, para makipag-usap sa akin. Pumupunta ka lang kapag kailangan mo ng pera o kapag gusto mo na alagaan ko si Mara. Tinaas ni Mara ang kanyang ulo. Totoo ba iyan, Mama? Nagnerbiyos si Marisa. Mara, ang mga bagay ng matatanda ay komplikado. Tiningnan ako ng bata. Lola, kaya ba hindi na kayo pumupunta tuwing linggo? Dahil hindi kayo binibisita ni Mama? Bago ako makasagot, tumunog ang telepono ko. Si Rosa iyon. Aurora, tumatawag ako dahil dumaan si Chris sa tindahan ngayon, hinahanap kayo. Sinabi niya sa boss ko na may sakit kayo at nag-aalala ang pamilya. Namutla si Marisa nang marinig ang pangalan ni Chris. Ano ang sinabi mo, tanong ko. Na nakita ko kayo kahapon na perpektong maayos at napakasaya, sagot ni Rosa. Pero mag-ingat kayo, kaibigan. Nagkakalat ng kakaibang rumors ang lalaking iyon tungkol sa inyo. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan si Marisa ng mataman. Nasaan si Chris ngayon, tanong ko. Nag-alinlangan si Marisa. Nasa opisina ng abogado ng pinsan niya. Kinilabutan ako. Anong abogado? Ayaw sumagot ni Marisa. Marisa, anong abogado? Ang tutulong sa amin na patunayan na hindi kayo maayos, pag-amin niya sa wakas. Nay, nag-aalala ang lahat tungkol sa inyo. Binago niyo ang inyong testamento ng magdamag. Hindi kayo sumasagot sa telepono. Iba ang inyong pagkilos. Natakot si Mara. May sakit si Lola. Pinatunayan siya ni Marisa. Hindi, sweetie. Nalilito lang siya. Nalilito. Iyon ang magiging strategy nila, na ipinta ako bilang isang senile old woman na minamanipula ng aking mga kaibigan. Tumayo ako at nagpunta sa aking silid-tulugan. Bumalik ako na may folder kung saan naroon ang lahat ng aking medical documents, ang mga evaluation na ginawa ni E. Ramirez, ang mga certificate ng mental capacity. Inilagay ko ang mga ito sa harap ni Marisa. Ito ang makikita ng asawa mo kapag sinubukan niyang ipadeklara akong incompetent, sabi ko. Kumpletong medical exams, psychological evaluations, mga certificate mula sa 3 magkakaibang doktor na nagpapatunay na ganap akong may kontrol sa aking mental na kakayahan. Tiningnan ni Marisa ang mga papel na may malalaking mata. Kailan niyo ginawa ang lahat ng ito?
Ipinaliwanag ko kung paano ako binalaan ni Jessica tungkol sa kanilang mga plano. Marisa, wala na kayong iniwan sa akin kundi ito. Kung hindi niyo pwedeng igalang ang aking mga desisyon, kailangan niyo na igalang ang mga ito sa batas. Tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, si E. Hernandez iyon. Ian Reyes, tumawag sa akin ang isang abogado, nagtatanong tungkol sa inyong mental faculties. Sinabi ko sa kanya na legal kayong kinakatawan at ang anumang komunikasyon ay dapat sa akin. Nagpasalamat ako at ibinaba ang telepono. Narinig mo ba iyon? Sabi ko kay Marisa. Naghahanap na ng paraan ang asawa mo para kunin ang aking mga karapatan. Ito ang paraan niya ng pagpapakita sa akin na mahal niya ako. Tumayo si Marisa, balisa. Nay, gusto lang namin na protektahan kayo. Protektahan ako sa ano, sumigaw ako sa unang pagkakataon. Mula sa paggawa ng sarili kong mga desisyon. Mula sa pagpili kung paano gagastusin ang pera ko. Mula sa pagpili kung sino ang nararapat sa aking respeto. Nagsimulang umiyak si Mara nang makita ako na galit. Agad akong kumalma at niyakap si Mara. Pasensya na, mahal ko. Minsan, nagagalit ang mga matatanda. Hinigpitan ako ng bata ng yakap. Lola, ayaw ko na malungkot kayo. Nabasag ang puso ko. Hindi nararapat sa bata na ito na nasa gitna ng lahat ng ito. Marisa, sabi ko nang may katatagan na nagulat sa akin. Mayroon kayong dalawang pagpipilian. Alinman, sasabihin mo kay Chris na agad na ihinto ang kanyang legal na plano, at magbibigay ka sa akin ng isang tapat na paumanhin para sa lahat ng nangyari, o ito na ang huling beses na makikita mo ang anak mo sa bahay na ito. Nagulat si Marisa. Pinagbabawalan mo ako na dalhin si Mara? Ipinaliwanag ko na si Mara ay laging welcome, ngunit hindi ko hahayaan na gamitin nila ang aking apo bilang isang kasangkapan para sa manipulasyon. Pag-isipan mo ng mabuti, sabi ko, habang naglalakad patungo sa pinto, dahil sa pagkakataong ito, wala nang balikan. Alinman, igagalang mo ako bilang nanay mo, o iiwan mo ako mag-isa magpakailanman. Binuksan ko ang pinto ng malaki. Ngayon, umalis na kayo. May mahalaga akong gagawin. Umalis si Marisa na karga si Mara, umiiyak ang maliit na bata at nagtatanong kung bakit hindi siya pwedeng manatili ng mas matagal sa kanyang lola. Nang umalis sila, umupo ako sa aking sala at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, umiyak ako. Hindi dahil sa kalungkutan, ngunit dahil sa ginhawa. Inilagay ko ang lahat ng aking card sa mesa. Noong Lunes ng umaga, nagising ako na may kakaibang kapayapaan. Hindi ito ang kalmado ng isang nanalo sa labanan, ngunit ang kapayapaan ng isang sa wakas ay kumuha ng kontrol sa kanyang sariling buhay. Habang nag-aalmusal ako, tumunog ang telepono ko. Si E. Hernandez iyon. Ian Reyes, may importante akong balita. Sabi niya, ang abogado ng manugang niyo ay opisyal na nag-withdraw ng anumang legal na paglilitis laban sa inyo. Maliwanag, nang ipakita namin sa kanya ang inyong mga medical evaluation at ipinaliwanag na mayroon kayong ganap na legal na representasyon, nagdesisyon siyang hindi na ito nagkakahalaga ng pagpupursige. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit hindi nagulat. Si Chris ay isang duwag na umaatake lang kapag inakala niya siya ang nakatataas. Ibig sabihin ba, wala na silang magagawa, tanong ko. Eksakto. Ang inyong mga dokumento ay nasa perpektong ayos. Ang inyong mental capacity ay medically certified, at ang inyong testamento ay ganap na valid. Pagkatapos ng almusal, nagpunta ako sa parke para sa aking lakad sa umaga. Naghihintay na sa akin sina Rosa at Ana. Kumusta ang pakiramdam mo pagkatapos kahapon? Tanong ni Rosa. Malaya, sagot ko. Ganap na malaya. Naglakad si Maria sa tabi ko. Nakita ng anak ko si Marisa sa supermarket kahapon. Sabi niya, mukha siyang masama, na para bang hindi siya natulog. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan na marinig iyon, ngunit hindi rin ako nakaramdam ng awa. Ang mga desisyon ay may mga kahihinatnan, sabi ko ng simple. Sa panahon ng aming lakad, ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa tawag ng abogado. Nagpalakpakan si Ana. Oras na para matutunan ng mga mapang-api na iyon na hindi nila pwedeng manipulahin ang lahat. Idinagdag ni Maria, Aura, isa kayong halimbawa para sa aming lahat. Maraming babae sa edad namin ang nangangailangan ng inyong tapang. Pagkatapos ng lakad, nagpunta ako sa bangko para asikasuhin ang ilang pending matters.
Sinalubong ako ni Guy Fernando ng kanyang karaniwang propesyonal na ngiti. Yves, Reyes, ayos lang po ba ang lahat sa mga security measures na ipinatupad namin? Kinumpirma ko na ang lahat ay perpekto. May iba pa po bang nagtanong tungkol sa inyong mga account? Nakakatuwa, sabi niya. Isang binata na nagsabi na manugang niyo siya ang dumating noong Biyernes, nagtatanong tungkol sa inyong mga recent transactions. Siyempre, hindi kami nagbigay sa kanya ng anumang impormasyon. Sobrang abala si Chris sa pagsisikap na kontrolin ang buhay ko mula sa bawat posibleng anggulo. Ginoong Fernando, sabi ko, gusto kong gumawa ng malaking donation. Ipinaliwanag ko na gusto kong mag-donate ng $2,500,000 sa Joseph's Home for the Elderly kung saan maraming babae na tulad ko ang nakatira, inabandona ng kanilang mga pamilya. Iyan ay isang mahusay na layunin, sabi niya. Gusto ba niyo na lumabas ang inyong pangalan sa donation? Siyempre, sagot ko. Gusto ko na maging malinaw na pinili ni Aurora Reyes na tulungan ang mga tao na talagang nangangailangan nito. Agad na nakumpleto ang transaksyon. Binigyan nila ako ng certificate ng donation na maingat kong itinago. Nang hapon, habang inaayos ko ang aking mga importanteng papel, tumunog ang doorbell. Si Mara iyon, mag-isa. Kinilabutan ako. Ano nang ginagawa mo rito, mahal ko? Nasaan ang mama mo? Mukhang malungkot si Mara. Nasa kotse siya. Sinabi niya sa akin na pumunta at magtanong kung pwede ba tayong mag-usap. Lumabas ako sa porch at nakita si Marisa sa kanyang kotse, nakaparada sa kalye. Mukha siyang eksakto sa inilarawan ni Maria. Masama, may malalaking itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na para bang hindi siya natulog ng maayos sa loob ng ilang araw. Hindi siya lumabas ng kotse, nakatingin lang sa akin mula sa malayo. Mara, sabi ko, lumuluhod para maging kasing level niya. Ipinadala ka ba ng mama mo para makipag-usap sa akin? Tumango ang bata. Sinabi niya sa akin na sabihin sa inyo na hindi na niya kayo guguluhin. Na gusto lang niya na bumalik ang mga bagay sa dati. Ang mga bagay sa dati. Iyan mismo ang kaisipan na nagdulot ng buong problemang ito. Gusto ni Marisa na bumalik ang lahat sa normal nang walang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Mara, sabi ko, hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. Pumunta ka at sabihin sa mama mo na kung gusto niya akong kausapin, kailangan niyang lumabas ng kotse at pumunta rito mismo. Na hindi ako isang bata na pwede niyang padalhan ng mga mensahe. Tumakbo si Mara pabalik sa kotse. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahang lumabas si Marisa at naglakad patungo sa aking bahay. Mukha siyang natalo, vulnerable, ibang-iba sa agresibong babae noong nakaraang linggo. Sabi niya nang marating niya ang porch. Pwede ba tayong mag-usap? Siyempre, sagot ko. Pero si Mara ay mananatili sa loob, nanonood ng Z. Ang pag-uusap na ito ay para sa mga matatanda. Dinala ko si Mara sa sala, binuksan ang paborito niyang cartoons, at bumalik sa porch kung saan naghihintay si Marisa, nakatayo. Umupo, sabi ko, itinuro ang isa sa mga silya. Umupo si Marisa ng tahimik, nakatingin sa kanyang mga kamay. Nagsimula siya sa wakas. Sinabi sa akin ni Chris na wala silang magagawa ng liga laban sa inyo. Ang boses niya ay natalo. Umaasa ba kayo na magagawa nila? Tanong ko ng direkta. Umiling si Marisa. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko. Sobrang bilis na nawala sa kontrol ang lahat. Tahimik siya sandali. Totoo ba na nag-donate kayo ng pera sa nursing home? 2,500,000. Kinumpirma ko. Pera na dating magiging bahagi ng mana mo. Namutla si Marisa. Bakit, Nay? Bakit mas gugustuhin niyo na ibigay iyon sa mga estranghero kaysa sa sarili niyong pamilya? Dahil ang mga estranghero na iyon ay trinato ako ng may mas maraming respeto kaysa sa natanggap ko sa sarili kong bahay, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Dahil kapag bumibisita ako sa kanila, nakikita nila ako bilang isang tao, hindi isang naglalakad na bangko. Nagsimulang umiyak si Marisa ng tahimik. Alam ko na mali ako. Alam ko na trinato ko kayo ng masama, pero itatapon ba niyo talaga ang 35 taon ng pagiging ina at anak dahil sa isang away? Isang away. Pinapaliit pa rin niya ang lahat ng nangyari. Marisa, sabi ko, sumandal. Hindi ito tungkol sa isang away.
Ito ay tungkol sa 2 taon ng kawalang-galang ng pagtrato sa akin bilang isang katulong, ng paggamit ng pangalan ko para kumuha ng pera, ng pagpaplano na ipadeklara akong mentally incompetent nang hindi ako sumuko sa inyong blackmail. Ano ang gusto niyo na gawin ko? Tanong niya sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Ano ang kailangan niyo para mapatawad ako? Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, mukha siyang tapat. Gusto ko na igalang mo ako, sabi ko ng simple. Natratuhin mo ako bilang nanay mo, hindi ang empleyado mo. Gusto ko na kilalanin mo na may karapatan ako na gumawa ng sarili kong mga desisyon tungkol sa aking pera, sa oras ko at sa buhay ko. Nagpatuloy ako. Gusto ko na maintindihan mo na hindi ka entitled sa aking mana dahil lang anak kita. Ang mana ay kinikita sa pag-ibig at respeto. Pinunasan ni Marisa ang kanyang luha. At kung magbago ako, kung talagang magbago ako ng ugali, isasaalang-alang ba niyo na baguhin ulit ang testamento? Tiningnan ko siya ng matagal. Ang mga testamento ay pwedeng baguhin, Marisa. Pero ang tiwala kapag nasira ay napakahirap ayusin. Handa akong subukan, sabi niya, pero kailangan niyo na bigyan ako ng pagkakataon. Tumayo ako mula sa aking silya. Marisa, ang mga pagkakataon ay hindi hinihingi. Kinikita ang mga iyon sa mga aksyon, hindi sa mga salita. Tumakbo si Mara palabas ng bahay. Magkaibigan na ba ulit kayo? Tanong niya, niyakap ako. Kami ni Marisa ay nagtinginan. Nagsisikap kaming ayusin ang mga bagay, mahal ko, sabi ko sa aking apo. Pero magtatagal iyan. Mara, sabi ni Marisa. Magpaalam ka kay Lola. Kailangan na nating umalis. Hinigpitan ako ni Mara ng yakap. Mahal kita, Lola. Pupunta ba kayo sa susunod na linggo? Tiningnan ko si Marisa bago sumagot. Titingnan natin, mahal ko. Nang umalis sila, tumayo ako sa porch, pinapanood ang kotse na lumalayo. Mukhang tapat si Marisa, pero madali ang mga salita. Ang totoong pagbabago ay nangangailangan ng oras at pare-parehong aksyon. Nang gabing iyon, bago matulog, sumulat ako sa aking journal. Ngayon, dumating si Marisa para humingi ng kapatawaran. Sa unang pagkakataon, mukha siyang tapat. Pero hindi na ako ang parehong babae na nagpapatawad sa lahat ng hindi humihingi ng totoong pagbabago. Kung gusto niya ang kanyang nanay pabalik, kailangan niya itong kitain. Isinara ko ang journal, pakiramdam na ganap kong sinara ang isang chapter ng aking buhay. Ang susunod ay nakasalalay ng ganap sa mga desisyon ni Marisa. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang mga desisyon na iyon ay hindi makakaapekto sa aking panloob na kapayapaan. Makalipas ang 3 buwan, ganap na nagbago ang buhay ko. Nagising ako ng Miyerkules ng Oktubre na may pakiramdam ng kalayaan na naging bago kong normal. Nagbihis ako ng paborito kong dilaw na blusa, ang palaging pinupunan ni Marisa, sinasabi na masyadong bata para sa edad ko. Ngayon, walang sinuman ang magkokomento sa aking damit. Nag-almusal ako ng tahimik habang tinitingnan ang mga mensahe mula sa WhatsApp group ng aking walking club. Nag-post si Rosa ng larawan ng mga bulaklak sa kanyang hardin. Nagbahagi si Maria ng isang bagong recipe at nagpadala ng isang nakakatawang meme tungkol sa mga modernong lola. Sumulat ako, magandang umaga, mga Diyosa, handa na para sakupin ang parke. Sa loob ng mga buwang ito, nagtatag ako ng isang routine na pumuno sa akin ng kasiyahan. Lunes, Miyerkules at Biyernes, lakad kasama ang mga babae. Martes, mga klase sa computer sa community center. Huwebes, volunteer works at E. Joseph's Home for the Elderly. Sabado, beauty salon at shopping. Linggo, oras para sa sarili ko. Ang mga linggo ay naging paborito kong mga araw. Sa halip na lutuan ang mga tao na hindi nagpapahalaga sa akin, naghahanda na ako ngayon ng paborito kong pagkain para sa sarili ko lang. Nanonood ako ng aking mga soap opera, nagbabasa ng aking mga aklat, tumatawag sa mga lumang kaibigan na nawalan ako ng kontak. Kahanga-hanga kung gaano karaming oras ang nabawi ko para mamuhay ng sarili kong buhay. Sa parke, naghihintay na sa akin si Rosa na may espesyal na ngiti. Aurora, may balita ako, sabi niya habang nagsisimula kaming maglakad. Ano iyon? Tanong ko, nakita ko si Marisa sa mall kahapon. Lumapit siya sa akin at nagtanong kung kumusta ka. At ano ang sinabi mo sa kanya? Tumawa si Rosa. Sinabi ko sa kanya ang totoo, na hindi pa kita nakita na ganyan kasaya at puno ng buhay.
Sa loob ng 3 buwang ito, sinubukan ni Marisa na kontakin ako ng ilang beses. Sa una, desperadong mga tawag, pagkatapos ay mas kalmado na mga mensahe sa WhatsApp, at sa wakas, katahimikan. Sumali si Maria sa aming pag-uusap. Hindi pa rin kayo nag-uusap. Tumango ako. Kailangan ni Marisa na maintindihan na ang mga relasyon ay itinatayo sa mutual respect, hindi sa manipulasyon. Idinagdag ni Ana, marami sa amin ang gumugol ng mga taon sa pagtitiis ng kawalang galang dahil sa takot na mag-isa. Tinuruan mo kami na mas mabuti na mag-isa na may dignidad kaysa sa may kasama ng walang respeto. Pagkatapos ng lakad, nagpunta ako sa nursing home kung saan ako nag-volunteer ngayon ng 2 beses sa isang linggo. Sinalubong ako ni Carmen, ang direktor, ng kanyang karaniwang init. Aurora, naghihintay na sa inyo ang mga ladies. Excited sila sa klase ngayon. Nagsimula akong magturo ng mga pangunahing klase sa teknolohiya sa mga residente. Tinuruan ko sila kung paano gumamit ng WhatsApp para makipag-usap sa kanilang mga pamilya, kung paano gumawa ng mga video call, kung paano mag-browse sa Facebook. Aurora, sabi ni Esperanza, isang 80 taong gulang na babae. Hindi makapaniwala ang mga apo ko na sinendan ko sila ng mensahe na may mga emojis. Ang makita ang kagalakan sa kanilang mga mukha, kapag nagawa nilang kumonekta sa kanilang mga mahal sa buhay ay pumuno sa aking puso sa paraan na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Binago niyo ang buhay namin, sabi ni Refugio. Dati, pakiramdam namin ay ganap kaming hiwalay sa mundo. Sa panahon ng klase, nag-vibrate ang telepono ko ng isang mensahe. Mula sa hindi kilalang numero. Lola Aurora, si Mara po ito. Pinayagan ako ni Mama na gamitin ang telepono niya para mag-text sa inyo. Sobrang nami-miss ko kayo. Pwede po ba akong bumisita? Bumilis ang tibok ng puso ko. Natuto na si Mara na mag-text. Agad akong sumagot. Siyempre, pwede kang bumisita, mahal ko. Kailan mo gusto na magkita tayo? Mabilis na dumating ang sagot. Sabi ni Mama, kahit kailan niyo gusto. Dadalhin niya ako at susunduin kahit kailan niyo sabihin. Nang hapong iyon, nang makarating ako sa bahay, nakita ko ang isang hindi inaasahan sa aking pinto, isang Manila envelope na maisulat kamay na pangalan ko. Binuksan ko ito nang may pagtataka. Sa loob, isang sulat mula kay Marisa. Nay, nagsimula ito, 3 buwan na ang nakalipas, at araw-araw, mas naiintindihan ko ang pinsala na ginawa ko sa inyo. Nagpatuloy ang sulat, nagpupunta ako sa therapy. Tinulungan ako ng doktor ko na maintindihan na inakala ko na karapatan ko ang pag-ibig nyo, na para bang isang karapatan at hindi isang regalo. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng maingat. Hindi ako sumusulat para hilingin sa inyo na bumalik. Sumusulat ako para sabihin sa inyo na tama kayo sa lahat. Naghihiwalay na kami ni Chris, pag-amin niya sa sulat. Napagtanto ko na gusto lang niya ako dahil sa pera niyo at gusto ko lang kayo dahil sa magagawa niyo para sa amin. Walang relasyon ang totoo. Lubos akong nagulat dito. Nagwakas ang sulat, nami-miss kayo ni Mara araw-araw. Kung papayagan niyo akong dalhin siya sa inyo, nangangako ako na walang anumang kondisyon. Hindi para bumalik kayo sa akin, kundi dahil nararapat sa isang maliit na bata na magkaroon ng kanyang lola, at ang isang lola na tulad niyo ay nararapat na mahalin ng walang pag-imbot. Umupo ako sa aking sala para iproseso ang nabasa ko. Mukhang iba si Marisa sa sulat na iyon, mas matanda, mas may kamalayan sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit natutunan ko na huwag magtiwala sa mga salita lang. Tinawagan ko si Rosa para sabihin sa kanya ang tungkol sa sulat. Ano nang gagawin mo? Tanong niya. Makikita ko si Mara, sagot ko. Pero magiging dito iyon sa bahay ko, sa mga termino ko. Sumang-ayon si Rosa. Walang kasalanan ang batang iyon. Nag-text ako kay Marisa. Pwede mong dalhin si Mara sa Sabado ng 2 oras. Dadalhin mo siya at babalik ka para sunduin siya ng 5 oras. Agad na dumating ang sagot. Perpekto, Nay. Salamat. Noong Sabado, dumating sila sa oras. Mukhang iba si Marisa, mas payat, may malalaking itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, pero mas kalmado din. Hi, Nay, sabi niya nang hindi sinubukan na yakapin ako. Salamat sa pagpapasok kay Mara. Ang kanyang ugali ay magalang, halos mahiyain. Tumakbo si Mara para yakapin ako, tulad ng dati.
Lola, sobrang namimiss kita. Kinuha ko siya at niyakap ng mahigpit. Namimiss din kita, mahal ko. Pinanood kami ni Marisa nang may malungkot na ngiti. Babalik ako ng 5 oras, sabi niya. Kung may kailangan kayo, mag-text lang kayo sa akin. Nagkaroon kami ni Mara ng kahangahangang hapon. Nagluto kami ng magkasama, naglaro, nanood ng mga pelikula. Lola, sabi niya habang gumagawa kami ng cookies. Bakit hindi na magkasama sina Mama at Daddy? Ipinaliwanag ko sa mga salita na maiintindihan niya na minsan, kailangan ng mga matatanda na gumawa ng mahirap na mga desisyon para maging mas masaya. Masaya na ba kayo ngayon? Tanong niya na may brutal na katapatan ng mga bata. Mahal ko, sagot ko. Mas masaya ako. Ngumiti si Mara. Nakikita ko. Mukha kayong mas maganda kapag ngumingiti kayo ng totoo. Alas 5 sharp, bumalik si Marisa para sunduin si Mara. Mabait ba siya? Tanong niya, tulad ng dati, sagot ko. Nagpaalam si Mara na may mga halik at yakap. Pwede ba akong bumalik sa susunod na Sabado? Sinabi ko sa kanya na. Nang umalis sila, tumayo ako sa aking porch, pinapanood ang paglubog ng araw. Nag-buzz ang telepono ko ng isang mensahe mula kay Rosa. Kumusta? Sumagot ako, perpekto. Si Mara ay ang pag-ibig pa rin ng buhay ko. Nang gabing iyon, bago matulog, sumulat ako sa aking journal. Ngayon, kinumpirma ko ang isang bagay na alam ko na. Pwede kong mahalin si Mara nang hindi kailangang tiisin ang kawalang galang ni Marisa. Pwede akong maging lola nang hindi nagiging biktima. Isinara ko ang journal, iniisip ang lahat ng nagbago sa loob ng mga buwang ito. Nabawi ko ang aking dignidad, ang aking kalayaan, ang aking kagalakan sa buhay. Natutunan ko na ang totoong pag-ibig ay hindi ipinagmamakaawa o blackmailed. Ito ay ibinibigay ng libre o hindi ibinibigay. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, ako ang nagdesisyon kung sino ang aalagaan. Ako ang pumili kung paano gagastusin ang oras ko, ang enerhiya ko, at ang pag-ibig ko. Ako ang may kontrol sa sarili kong buhay. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ginawa akong ganap na masaya niyan.